Bakit, mga minamahal? Dahil naawa ang Diyos. Ang tao'y sumisigaw, mga minamahal, sa kanyang sakit na walang kagalingan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Ano bang dahilan? Bakit ang tao'y sumisigaw sa kanyang sakit na walang kagalingan? Ako yan din ang tanong ko eh. Bakit ba keto ang dumapo sa akin? At ikaw ay iiyak naman talaga sa kapighatian mo, mga minamahal. Iba ang psoriasis sa keto. Ang psoriasis, makatiyan, kamot ka ng kamot. Ang ketong, kapag umatake, mga minamahal, ang germ sa katawan mo, masakit sa loob na hindi mo alam saan mo hahawakan. Magkaiba siya, pero magkapatid yan, mga minamahal. Magkapatid ng nakaramdaman. Kaya sinasabing, ang tao ay humihiyaw sa kanyang sakit na walang kagamutan at walang kagalingan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Ano bang dahilan? Basa. Ayon po dito sa Jeremias, Kapitulo 30, ang talata po ay 15. Bakit ka humihiyaw dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan. Sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami, aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, humihiyaw ka sa iyong sakit na walang kagamutan. Bakit? Sabi ng ating nabasa, ang dahilan pala nito, kaya 100% hindi gagaling ang karamdaman mo, kahit ano pa ang gawin mo, gagaling yan, pansamantala lang. Hindi ba maraming tao nagsabi, now I am cancer-free. Di ba? Sinisigaw nila, mga minamahal. Pagkatapos mag-declare, ano nangyari? Kinabukasan patay. Di ba? Isa nating sikat na senator, now I can run for president, sabi niya gano'n, as a president, because I am cancer-free. Kinabukasan, patay. O, hindi ba? Mga sikat na celebrity, sinabi nila sila ay cancer-free, mga minamahal, pero sa susunod na araw, patay. Bakit? Sabi, ang sakit ay walang kagalingan. Kaya kung aasa ka lang sa iba't hindi sa Diyos, wala kang sinasabing miracle of salvation, hindi ka gagaling. Dahil banal na kasulatan nagsasabi, hihiyaw ka, sisigaw ka, iiyak ka, sa karamdaman mong walang kagalingan. Ang sabi, ang dahilan nito, dahil lumaki at dumami ang kasalanan mo sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ginawa ng Diyos sa iyo ang bagay na ito. Ayun palang dahilan, mga minamahal. Ang kasalanan pala ang dahilan kung bakit ang tao ay sumisigaw sa kanyang sakit na walang kagalingan. And this is confirmed. Sinasabing, may sakit ka ngayon, walang kagalingan yan. Maliban na ikaw ay nasa tinatawag na miracle of salvation. Kaya dito sa banal na kasulatan, naglagay tayo ng illustration, mga minamahal. Paano isang tao na siya ay nasa karamdaman sa loob ng 30 years, walang kagalingan. Pero nang matagpuan niya ang ating mahal na Panginoon, 30 years na naghintay, naghahanap ng kagalingan, isang beses lang natagpuan ang mahal na Panginoon, and that very moment, pinagaling na siya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa banal na kasulatan yon. Pero sa katotohanan ako, sinasabi ko, unang dalo, gumaling na ako. Gumaling ako mula noon hanggang ngayon, by faith, hanggang rapture. Yan ang sinasabing kagalingang nanggagaling sa mahal na Panginoon. Hihiyaw ka, iiyak ka, hindi dahil ikaw ay may karamdamang walang kagalingan. Hihiyaw ka, iiyak ka. Bakit? Dahil nasa iyo na ang kagalingang ipinagkaloob ng Diyos, umiiyak ka sa tamis na presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi dahil sa karamdamang walang kagalingan. Basahin natin yung ating illustration. Kindly. Ang Ebanghelyo ng San Juan, Kabanatay 5, talatay 5 hanggang 6. At daroon ng isang lalaki na may 38 taong mangsakit, na makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit, at sinabing sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Talatang 8 hanggang 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka
buhatin mo ang higaan at lumakad ka. Amen. Verse 9 and verse 14. Ayon kay Ebanghelyo ni San Juan, 5, 9, and 14. At pagdakay, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Verse 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo sabay-sabay na pumalakpak. Yung gumaling na, pumalakpak ng malakas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Paano na i-apply sa lalaking itong sinasabing the miracle of salvation? Paano na i-apply sa kanya? Sabi ng ating nabasa, verse 5, siya ay 30 taon nang mayroong karamdaman. At nang sila'y magkita ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, napagtanto ng ating Diyos ang kanyang paghihirap. Kaya tinanong siya ng ating mahal na Panginoon, isang napakasimple na tanong ang sabi, ibig mo bagang gumaling? Yun ang tinanong sa lalaki. Kayo rin ngayon, mga baguhan. Meron kayong karamdaman kung saan-saan na kayo nanggaling. Pero ngayon, nasumpungan nyo ang tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, tinatanong kayo ng ating mahal na Panginoon, nais nyo bang gumaling? Meron kayong problema, tinatanong ng mahal na Panginoon, ngayon, nais mo bang malutas ang iyong problema? Nasa trials ka, tinatanong ka lang, mahal na Panginoon, gusto mo bang ma-overcome ang iyong problema? Isang maging malagumpay kang Kristiyano sa harap ng ating mahal na Panginoon, tinatanong ka ngayon ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang lalaking tinanong, mga minamahal, pero firm ang kanyang sinasabi, ang nais niya ay kagalingan. Hindi siya nag-aalinlangan, mga minamahal. Kaya, simple ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong ay nagkaroon ng tinatawag na command. Anong command? Ang sabi niya sa lalaki, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka. Eh kung kayo ang nakahiga, 30 years, biglang may magsasabi sa iyo, tumindig ka, lumakad ka, buhatin mo ang iyong higaan. Magagawa mo bang sumunod, mga minamahal? Pero yung lalaki, walang pag-alinlangan, mga minamahal, yung kanyang compliance sa malapan ay firm. Tiyak niya na ang kanyang sinampalatayanan at nagsasalita ay Diyos na makapangyarihan, kaya nga naganap sa kanyang sinasabing miracle of salvation. Bakit? Sabi ng malapan, magtindig ka. 30 years siyang nakahiga, tumindig siya. Sabi ng ating malapan, magbangon ka. 30 years siyang nakahiga, bumangon siya. Sabi ng mahal na Panginoon, buhatin mo ang iyong higaan. 30 years siya nakahiga sa higaan, binuhat niya ang kanyang higaan. At ang sabi, ang lalaking ito, sa verse 9, ay gumaling ng sandaling yaon. Sa madaling salita, ang kagalingan, instant. Pag ang iyong pananampalataya ay instant, in this moment, you have 100% na pananampalataya sa mahal na Panginoon without any shadow of a doubt. Ngayon ka nagagaling. Hindi kinabukasan. Hintayin niya, baka sa second day crusade ako gumaling. Hindi. Ngayon ka nagagaling. Ako kaya kong sabihin, pag gano'n ko, wala pa kusada, gumaling na ako. Hanggang ngayon, magaling pa rin ako. Eh, nakalagay pala sa banal na kasulatan eh. Pag sinampalatayan mo 100% ang mahal na Panginoon, eh bakit ka pang uuwing may karamdaman? Bakit hihintayin mo pa sa second day na crusade ka gagaling? O sa last day, bakit hihintayin mo pa? Ngayon na, inuutusan ka ng ating mahal na Panginoon, buhatin mo ang iyong higaan. Tumayo ka, lumakad ka, inuutusan ka ng Diyos, gawin mo yan. Kung ikaw ay nasa higaan ng problema, nasa higaan ka ng pagsubok, huwag kang humiga dyan. Tumayo ka na dyan, pinagaling ka na ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Nang ang lalaki gumaling, mga minamahal, muli siya nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Nagkita sila. Anong sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Ngayon, ikaw ay magaling na. Huwag ka lang magkasala pa, baka mangyari pa sa iyo ang higit na masamang bagay. Ang ibig sabihin, nasa iyo na ang miracle of salvation, dito ka na. Natagpuan mo na, nakilala mo na ang tunay na Diyos na dapat mong paglingkuran, napatawad ang iyong kasalanan,
na, pinagaling ka ng mahal na Panginoon, binigyan ka ng kagalakan na nadama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang iyong panalangin ay nagkaroon ng katugunan na lumipas pa ng mahabang panahon. Ang sabi, huwag kang magkasala. Dahil pag nagkasala ka at muling tumalikod, ang sabi, mas masamang bagay pa ang mangyayari sa iyo. Subalit kung ikaw ay mananatili, sabi ng banal na kasulatan, ang sinasabing himala ng kaligtasan, inilaan sa iyo yan, para sa iyo yan, ibinibigay ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Kaya pagkatapos nito, merong sinasabi mga minamahal, revival comes. Revival comes. Ano ba sa Tagalog ang sinasabing revival? Ang sabi, dumating ang muling pagbangon. Revival means pagbangon, mga minamahal. Ano man ang iyong kalagayan, dadating ang sinasawag na revival. Kaya revival comes, ibig sabihin, dumating ang muling pagbangon. Ano yung muling pagbangon? Basa, kindly. Kalawang Kronika, Kapitulo 7, at 14. Kung aking bayan na tinawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung dumating sa kanila ang muling pagbangon, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Revival comes. Dumating ang muling pagbangon. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng tinatawag na bagong pagkakataon. Bakit sinabing muling pagbangon? Sabi ng ating nabasa, ikaw daw kasi na narito ngayon, na tinawag ng Diyos, ikaw na baguhan. Ikaw na datihan, ang tawag sa iyo, people of God. Ikaw ay tinatawag na bayan ng Diyos. Kaya ang sabi, mga minamahal, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanyang masamang magagawa. Yung bayan daw ng Diyos, mga minamahal, ang hinahanap niya, hindi ang tinatawag na worldly pleasure. Hindi yung kalayawan ng salibutan, hindi yung kagalakan na sa salibutan. Ang hinahanap niya, ang muka o katwiran ng ating mahal na Panginoon. Yun ang hinahanap niya. Yun ang hinahanap ng sinasabing people of God o bayan ng Diyos. At ang sabi, siya ay nagpapakumbaba at siya ay dumadalangin. Dahil kilala niya na sino yung kanyang pananalangingan, mga minamahal, kaya dumating yung tinatawag na revival. Anong revival? Ang sabi rito, mga minamahal, aking ang didinggin sa langit, pag nalalangin ka, didinggin ka na ng mahal na Panginoon. Bagamat malayo ang langit sa lupa, ang sabi ng mahal na Panginoon, aking ang didinggin sa langit, ang sabi, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sinabing revival comes. Bakit? Matapos mong magpakumbaba sa harap ng Diyos, bilang bayan ng Diyos, ang sabi mula sa langit, ang panalangin mo ay meron ng katugunan mula sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi, mga minamahal, ikaw ngayon ay meron ng kagalingang tatanggapin at may kapatawaran pa ang iyong kasalanan. So 100% may kapatawaran yung kasalanan. Yan ang sinasabing miracle of salvation. Hindi yung paulit-ulit tayo sa kasalanan, paulit-ulit tayo nangumpisal, paulit-ulit na nangumunyon, mga minamahal, sa banal na kasulatan, isang lapit mo sa Diyos, gawin mo kanyang kalooban, ngayon din gagawin ng Diyos ang kalooban niya para sa iyo. Maliban na lang, gusto mo lang ng himala, ayaw mo gawin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Kaya pag nagawa na natin ang kalooban ng Diyos, dumadating na ang revival, mga minamahal. And finally, ang sabi, meron tayong tinatawag na cure and abundance peace. Cure and abundant peace, ibig sabihin, mga minamahal, kagalingan at di kawasang kapayapaan. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Jeremias Kapitulo 33, versikulo 6. Narito,
Ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na kung saan-saan pupunta pa. Ang hinahanap mong kagalingan at kagamutan, Diyos mismo ang magbibigay sa iyo. Hindi ka na magpapakasaya pa sa kasalanan ng sanlibutan, yung sinasabi mong kapayapaan kailangan mo, yung katotohanan kailangan mo, ang lahat ng kailangan mo, sabi ng ating nabasa, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing cure and abundance of peace, ang pwedeng magbigay niyan ay walang ibang ating mahal na Panginoon dahil ang kabuuan ng lahat ay sinasabing the miracle of salvation. Lahat tayo tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Mga dala niyong bisita, nasa baba, nasa harap, nasa likod, mga nasa garahe, puntahan niyo muna sila. Dali niyo sila sa harapan, mga minamahal, sapagkat ang araw na ito, ang ating pinakamalapit si Kristo ay nagtatanong, nais mo bang gumaling? Nais mo bang maiwasan ng impyerno? Nais mo ba ng kapayapaan? Nais mo ba ng kaligtasan ng iyong kaluluwa? Nais mo ba ng langit at buhay na walang hanggan? Tinatanong ka ng ating pinakamamahal na Kristo. Tayo umawit.